So, yun ang sa lahat ng mga naghahanap ng presyo, ayan, sa mga nagtatanong, ito yung presyo niya. Ito ay nagkakahalaga ng 75,000 kapag kinuha nyo ng cash on the spot, pero meron yung discount. Pagdating kay Rusi, humingi na lang kayo ng discount. Alam ko, mga 2,000 yata yung binibigay nilang discount. So, kung 75 to, magiging 73 na lang. Malay naman natin, di ba? Pero yun na nga, lalagay ko na lang din dyan yung installment nila, yung kanilang rebate dyan sa screen nyo para at least malaman nyo kung magkano nga ba at kung sulit nga ba ang presyo nito. Ayos na ayos siya. At yun na nga, para dun sa lahat ng mga nakagamit ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motor na to. Ayos yan, di ba? So yun nga mga best, sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle, ito ay nagkakahalaga ng 83,000 kapag kinuha nyo ng cash. At syempre available din po sila sa installment. Ilalagay ko na lang din dyan sa screen nyo magkano nga ba ang kanilang installment para at least meron tayong idea sa mga hulugan. Okay? So ayan, sa tingin nyo sulit nga ba ang presyo niya? Comment nyo naman yan sa baba, at para naman dun sa mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle, pwede nyo akong i-PM sa aking Facebook page na I'm Mark Moto 2.0 para dun sa finance and dito sa kasa para at least ma-assist ko kayo. Ayos yun, di ba? And para naman dun sa mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to. Ayos na ayos yan. I wanna change everything. I swear I'll do anything just to get where I wanna be. I won't stop till I'm free. I won't stop till I'm free. I won't stop, no. I won't let go. I won't drop, no. And I won't let go. I won't stop, no. I won't let go. I won't drop, no. And I won't let go. It's automatic, I'm always getting after it. If you ain't working, I don't understand what's happening. There's not enough time just to be imagining. You gotta take some action towards practicing. So yun na nga, take 2 tayo, no? Take 2, okay? So last time nakita natin yung cyan color and kulay gray. Ngayon nagustuhan ko talaga dito is yung mugs na kulay gold, and then yung kulay gold na lining dito sa harap, kulay gold na lining din dito or yung decals, and then kulay gold din na emblem. Yan yung mga nagustuhan natin sa motorcycle na to. So ngayon malalaman nyo na din kung 2 bulbs ba o 4 bulbs to. Sa screen nyo makikita nyo kung ano talaga yung kanyang specs. Pero yun na nga, nasakyan na natin yung dalawang bagong ganitong kulay. So side stand natin, yun side stand, maganda yung pagkaka-side stand niya. Gusto ko yung pagkakahiga 5 to ang aking height, sakyan na natin. So ano bang ating pakiramdam dito? Ayan. So unang upo natin, or yung una agad natin na mararamdaman dito is yung upuan. Goods para sa ating long ride, short ride, kasi malambot, hindi siya masakit sa puwet agad. At sa mga nagtatanong kung gaano kaganda ang shock niya, kayo na po ang humusga niyan. Malambot siya. Sa likod din, ayun sa likod. Pwede nyo pang i-adjust yan kasi nga adjustable naman yung ating likod. Turning radius niya malawak din. Saktuhan lang to para sa U-turn na hindi ka mabibitin. Ayan. So, sa mga rides naman natin, ayan, pwede tayo maglagay dito ng mga gamit pa. Tapos meron din tayo rito additional na utility hook para sa safety yung ating mga gamit. Ayan. Yung ating paa, meron pa tayong space dito para sa ating legroom. Ayan, tapos yung position natin sa ating rides is naka-upright position naman din tayo. Ayan, so sa ating OBR, maluwag yan. Siguro kahit anong size ng OBR natin, pwede rito. So, yun lang naman, Sana nakatulong tong video na to sa mga nagtatanong. Ano nga ba talaga ang specs nito? Ito ay naka 2 bulbs lang. So, siguro, mali ko na lang din na nalagay ko dyan 4 bulbs or last time 4 bulbs. Kasi nagaya ko yung specs ni Adventure X. So, yun, pasensya na sa mga nagtatanong dyan. Pero, confirm din natin kasi alam ko talaga 2 bulbs lang din to. So, ayan, ang napansin ko lang din dito, medyo nahirapan ako pag si center stand. Ayan.
medyo matigas siya. Hindi siya yung hindi siya yung katulad ng Adventure X na sobrang gaan niya. Is understand. Ayos. Hard, play harder, gotta work smarter. Time is money, yeah, money is harder. So I'm not giving up, no, I'm not giving in. I was born in this world, I swear to make a difference. If you need a mentor, I got something for you, kid. Just watch the way I move and try your best to copy it. Like a CEO, I move like an athlete pro. I party like a rock star show. I live every day like my last, never know. I run it like a CEO. I move like an athlete pro. I party like a rock star show. I live every day like my last, never know. So yun na nga, matagal-tagal na rin tayong naghihintay para sa unit na to, no? Itong Motorstar Easy Ride TVX 150. Ito yung naka-liquid cooled na rin at humahabol si Motorstar pagdating sa ganong quality ng motorcycle tsaka sa forma. Alam naman natin kung ano yung kahawig niya. Ito yung Aerox type ng Motorstar. Okay, so maganda yung kanyang front view, lalo na yung headlight niya. Maganda yung forma, naka-LED na rin tayo. Halos lahat ng ilaw na ito naka-LED na rin. Yung ating handlebar is same na same talaga sa Aerox. Okay, so yun talaga yung parang clone ni Aerox. Itong, kung gusto nyo medyo mababa na presyo, naka-liquid cooled, and ayan, maganda yung specs. Okay, so meron din tayo rito panel gauge na digital, mga switches niya sumasabay pagdating sa quality, okay, ng mga switches. So meron din tayo rito sa compartment natin na USB charging port, dalawa na rin yan na ordinary USB. Okay? So ano pa rin tayo dito? Disusi pa rin tayo dito. Malaki yung gas tank natin dito. Mga formang upuan. Okay? And dito sa side, kita natin na naka-available na, no? Binigay na ni Motorstar yung bracket para sa mga top box natin. So, hindi ka na bibili ng bracket, hindi ka na maghahanap, o hindi ka na mamumblema saan nga ba pwede bumili ng bracket na para dito, kung kakasya. So, top box na lang, ayan, available na po siya. And kagandahan yung ating panggilid. Ang bulking tingnan, tapos wala na rin tayong kickstart dito. And wala yata tayo rito side stand kill switch. So sana dito lagyan din ni Motorstar. Okay, para dun sa mga additional features lang naman. So, yung ating shock dito, naka-dual shock at meron na rin tayong basa dito. Maporma yung ating taillight dito, kakaiba rin yung design niya. Okay? So, basang-basa mo rito yung Easy Ride. Ang di ko lang mabasa rito, wala yung TBX. Nahanap ko kung yung nasan yung TBX. Nandun lang sa pangalan niya. Pero dito sa design niya, wala. Nakalagay lang dito, TBX, nakalagay lang dito ay Motorstar Easy Ride 150. Wala yung TBX. Pero yun na nga, upuan natin, no? Side stand muna natin. Tingnan natin. Ganyan ang itsura niya kapag naka-side stand. Ang safe din naman siya i-side stand sa mga parking or sa mga mall. Okay? So, upuan natin. Ha? Yung upuan niya pala niya, sobrang lambot. Ayan, sobrang lambot na ito. Sa OBR niya, sobrang lambot din, pero manipis lang yung ating foam dito. Kaya medyo parang masakit sa puwet. Yung, ayan, palubog kasi siya. So, tingnan natin. Try din natin umupo sa pagiging OBR. Ayan. Try muna natin sa OBR. Kung ano yung itsura natin dito. Sa OBR, ganyan na itsura natin. Okay. Okay. Hindi naman siya ganun hindi naman pala siya ganun ka sakit sa puwet, no? Okay din naman pala siya. Pero yun na nga, 5'2" ang ating height. Uy, ang baba ng clearance niya. Abot na abot natin. Okay. Abulin natin sa side stand. Tiklopin natin yan. Ayan. Tsaka parang mas maliit siya ng konti. Ayan, no? Diba? Ang cute tingnan. So, ganyan yung tsura natin. Legroom natin dito, malawak din. Okay, meron din tayo rito na space pa. Pero hindi yung extension ng paa, hanggang dyan lang naman. Okay, so, yan. Maglalagay tayo ng gamit dito. Pwede rin. Lalagay lang natin dito, sasabit lang natin. Yan. Sa turning radius niya, malawak din siya, malaki din, no? Okay, sa shock. Uy, maganda rin yung shock. Ganda, oh. Sa likod. Ayos din, oh. Oh. Sabagay, adjustable naman yan. Kaya nang mag-adjust kung ano yung gusto nyong shock sa likod.
Yan. Pero yung shock niya sa harap, maganda. Tsaka ang nagustuhan ko dito yung upuan. Sobrang lambot ng upuan. Sobrang lambot ng upuan. No? Ganda nito sa long ride. Pero pag matagal, parang alam niyo yun, pag ganitong sobrang lambot, medyo nakatry na kasi ako ng ganito, sobrang lambot. Yung 3 hours na dire-diretso, medyo masakit na sa puwet. Yan. Yun lang naman yung ating comment para doon. Pero ganyan yung tsura natin kapag nagra-rides. Ay, sobrang lambot talaga. Oh. Ganyan yung tsura natin. Okay? Tapos yung OBR medyo mataas. Alam naman natin pag Aerox type medyo mataas talaga siya. Yan, ganyan yung tsura natin. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang kanyang presyo and sa kanyang specification para dito sa Easy Ride 150 TBX ng Motorstar. So comment nyo naman yan. And yun nga, ay, tingin nyo sulit ba ang forma niya? Sulit ba? Tingin natin, wakaroon na natin. Okay? So center stand muna natin. Anong itsura natin dito? Kung magaan ba siya? Madali lang din siyang center stand. Ayos.